Ayun, no, napakaganda ng steering wheels, oh. Galing na Lazada yan, guys. In-order natin. Ayan, kinabit natin yan. At siyempre, dito si Miss guys ay busy din sa pagkabit sa ganyang kuwan. At dito, guys, yung ating Suzuki Express ating sasakyan, pinaliguan na natin. Pinakarwas natin, masyado ng marumi. At siyempre, guys, ito ang pinaka-the best. Ikwento ko sa inyo, guys, yung ating experience sa loob ng isang linggo sa pagdadrive ko. Kung gaano kaganda, guys, ang Suzuki Expresso. Ayun, panoorin nyo, guys, hanggang sa dulo patapos itong ating intro. Okay, guys, dumating na yung in-order natin na balot, guys, sa ating manubila. Ayan, kakapit na natin, guys, yung atong steering wheel. Ayan, medyo mahirap din siya ilagay, guys, kasi guys, makunat siya, guys, pero ang ganda niya, guys, leaders, naka-leader siya na may design sa gilid, tsaka may tatak din siyang guys, Suzuki, may logo siyang Suzuki. At ito nga, guys, kinakabit ko na kailangan, guys, pagka nagkabit nito ay samahan nyo talaga, guys, ng puwersa. Ayan, ganyan, katulad niyan, guys, ayan, umingiwi na yung bunga ko dyan, guys, sa kakapihit kasi medyo matigas naman, guys, pero pagkabit naman, guys, ang ganda na tingnan ng ating manubila. Yan, ayan, guys, nakabit na natin, yan, napakaganda niyan, guys. Ayan, ang lupit niyan, lalong pumupugi yung natin, yung ating Suzuki Expresso. Ayan, napakalupit niyan, guys. In-order ko lang yan, guys, in-order ko yan sa Lazada ay nasa mga almost 600 yata, kasama na yung shipping fee. Ayan, ay 700 yata, guys. At yan, yung asawa ko naman, guys, sa kabila, nag-order din kasi siya ng guys, pang sabitan ng mga abobot ng mga bata. Ayan, sa likod nilalagay din namin. Ayan, guys, ang ganda nito, guys. Ayan, guys, ang ganda na, diba? Ganda na, wow, ang lupit, Suabe looks. Ayan, at dito tayo sa kabila. Ayan, busy din si Mrs. dito, guys. Approximately 10 hours later. At siyempre, guys, ito na, tayo ay nagpapakarwas natin dito, guys, kasi ang dumi na ng ating sasakyan. Ayan, inisprehan na ng tubig. Yan, kaso, guys, dismayado ako dito sa naghugas nito, guys, kasi parang minadali lang nila, guys. Wala nga siguro isang oras yung paghugas nila dyan, kasi pag uwi ko, guys, sa bahay, may mga sabon pa, pero inisprayan na ng sabon, yan. Tatlo sila dyan, guys, nagtulong-tulong naglinis. Yan. Ganyan pala paglinis ng guys, sa sasakyan, parang pinaliguan din ng sabon. Ayan, at kinuskos na nila. Ang ayaw ko lang dito sa kanila, guys, ay yung sa ilalim, guys, ng body, hindi man nila inisprehan, puro ibabaw lang. Tsaka yung likod ng gulong, hindi nila pinupunasan. Dapat binabrush din nila yan, yung likod sa gulong, para malinis talaga ba, para yung customer ay satisfied yung customer. So next time lang, guys, ay hindi na tayo magpa dyan sa kanila, kaya medyo dismayado talaga ako, guys. Ayan, sprayan na ng tubig, parang punas-punas lang sila, guys, punas-punas ng lang, hapyaw-hapyaw ba, punas. Ayan, babakyum na ba. Ayan, okay ako dyan, guys, binabakyum na nila. Ayan, pala, guys, ang bayad dyan, guys, ay 130. Ayan, 130.
yung bayad sa magpagpakarwas guys. Yan. Kaya nga pala guys, ang shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan, siyempre sila Jess23, ayan, sila Ma'am Jess23 at saka si Ma'am Crow, ayan, si Ma'am Chris Bailey, si Boy, ayan, shoutout sa iyo, sa inyo lahat dyan. Ayan, kumusta kayo niyong lahat? Ayan, ingat kayo kung saan man kayo naroon ngayon, ay mag-ingat kayo dyan at tuloy lang sa buhay at mag-pray lang sa Panginoon. At ito na guys, binoblower na nila. Ayan. Tinatanggalan na nila ng tubig. Approximately 10 hours later. At ito na nga guys, tayo'y may pupuntahan. Ayan. Hindi pa malaman guys kung saan ilalagay yung seatbelt Talagang halatang professional mag-drive Talagang baguhan pa talaga guys sa sasakyan. Ayan. Ito nga pala guys, kwento ko sa inyo ang experience ko sa ating unit sa loob ng isang linggo. Ayan. Ito ang experience ko guys. Unang-una guys, kumuha ko ng sasakyan na to. Hindi talaga ako marunong mag-drive. Ayan. Pasensya na nga pala kayo guys, umalog masyado kasi yung lagayan ng cellphone ko, yung stand guys ay malambot, medyo naalog-alog talaga siya. Kaya pasensya na kayo, medyo maalog. Pero okay din naman yan guys. Pakinabangan din naman. At ito nga guys, tuloy tayo sa ating experience sa pagdadrive sa ating Espresso. Yan, unang-una guys, yung nakuha namin at yung kinabukasan ay nagpaturo ako ng sa aking biyanan ng pagdadrive. At yung nga guys, madali lang pala siya i-drive guys kasi automatic naman yung unit natin. At nakagandahan dito kay Espresso guys ay pwede siyang automatic siya pero pwede mo siyang i-manual guys, kaya maganda siya sa long drive. Pwede mo siyang i-manual at lalo na sa mga paahon guys. Ayan, masasulit natin yung niya. Pero depende naman yun guys sa inyo. Kung gusto nyo automatic lang, walang problema para mas maganda. Ayan. At yun nga guys, ang experience ko dyan ay yun nga, marunong na ako mag-drive. Siguro mga 1 oras lang guys, marunong na ako mag-drive. At yun, kinabukasan guys, bumiyahe kami ng wife ko kasama mga bata sa pumunta kami Tagaytay. Yan, gabing-gabi guys, siguro alas 9 kami pumunta doon para walang traffic. Medyo maluwag ng kalsada. At yun guys, sa awa naman ng Diyos ay sina-challenge ko talaga yung sarili ko na mag-drive talaga ng malayo para makabisado ko kagad yun guys yung sasakyan natin. At yun, at sa awa naman ng Diyos guys ay ginaguide tayo. Okay naman yung pagdadrive natin. At ito na guys ay marunong na tayo. At ito lang ang experience ko sa Espresso guys. Hindi siya mahirap i-drive guys. Napaka-relax nitong gamitin tong unit na to. Suzuki Espresso model 2025 EGS. Ayan. At nito guys, hindi siya nagpapahuli talaga guys ng mga ibang sasakyan. Kasi yung kasabihan nga nito guys ay small but terrible. Yan ang napakatindi ng Espresso guys. Yan, kung sa patipidan din ng gas guys ay mas matipid talaga to. 1.0 to guys 3 cylinder. Ang 1 liter guys ay tinatakbo niya guys ay 25 km sa katumbas ng 1 litro na gas. At ang gas pala dito guys ay unleaded, yung kulay green. Ayan. At yung nga napakagandang i-drive, walang hassle guys. Tapos pagdating sa pagparking guys ay hindi ka mahirapan talaga guys kasi siya guys, may sensor siya guys wala man siyang reverse camera, ay okay naman siya guys kasi may nagsisensor siya guys nagwa-warning siya pagka
nagpaparking ka, halimbawa kung mayroon kang malapit ng masagi o ano, nag-a-alert siya guys. Yan, tumutunog siya, kaya pag medyo malayo pa hindi siya tumutunog guys, pero pag malapit na talaga ay tumutunog siya guys. Kaya maganda, mas maganda talaga yung ganun, na hindi mo talaga masasagi yung ibang sasakyan kasi tumutunog siya guys eh. At ayun, isa pang experience ko dito guys ay ano, malamig yung aircon at napakaganda niya talaga gamitin guys. Para siyang ano, SUV talaga na malaki. Alam niyo yung guys, yung SUV pag nasa front ka ng unahan talaga, sa pagdadrive ay makikita mo talaga yung clearance. Ang baba ng kalsada guys, makikita mo talaga. Hindi katulad ng mga sedan, mga ibang sasakyan na hindi mo makikita yung pinakakalsada guys. Ito si Suzuki Expresso guys ay medyo mataas talaga guys eh. At ito pa nga guys, ang napapansin ko kay Expresso, talagang ano siya guys, kasi pwede siya sa baha talaga guys, kasi ang clearance niya guys sa mula gulong hanggang pataas ay mga 2 dangkal siguro guys, ano, 2 dangkal pataas, yan, mga 3 dangkal siguro guys, kaya mataas talaga, pwede siya sa baha. Ito nga pala guys eh, model 2025, naka power window na siya guys, yung driver window and passenger window ay sa unahan ay ano na, power window na. Tapos yung sa passenger guys doon sa likod ay manual lang guys. Yan. At ang hazard niya guys ay pag nag-hazard ka, 2 na guys ang umiilaw sa likod. Hindi katulad nung mga 2021, 2022, 2023, isa lang ang gumagana doon guys na ilaw, yung pag mag-hazard ka, pag umaatras ka, isa lang. Ito talaga guys ay 2 na. Tsaka kaya ang ganda natin ng guys, in-upgrade talaga ng Suzuki yung ano, yung unit nila. Kaya ayun, sa takbuhan lang guys ay sa totoo lang, sa takbuhan talaga itong unit na to, itong kotse na to ay hindi talaga papahuli guys. Talagang may power tong Suzuki. At siya nga pala guys, mayroon na rin siyang ano guys, yung tawag nito, binilihan ko na rin siya guys ng rain visor, ayan, para mas gumanda, maging macho yung ating unit. Yan. Napakaganda. Tsaka yung ano guys, steering wheel niya guys, napakalambot. Hindi ka mahirapan talaga mo lumiko. Kusa siyang bumabalik guys pag binibitawan mo talaga siya. Kaya ang ganda ng unit na to, yun oh. Baguhan lang ako sa pagdadrive guys, pero sabi ng asawa ko, nagtaka nga siya eh. Parang napaka-veterano ko na daw mag-drive. Eh paano naman guys, hindi ka maging masanay ka agad eh. Napakadali nga niyang dalhin, napakaganda niyang dalhin. Kaya sa mga baguhan dyan, madali lang kayo matuto nito sa sasakyan na to. Bukod sa maliit, pero 5-seater siya, pero napakaganda niyang isingit-singit yan. Madali siyang iliko. Hindi ka mahirapan talaga guys, hindi ka mangangamba. Ay, di ba? Pumunta kami ng Tagaytay. Walang ka ano. Ang ganda niyang patakbuhin. Kahit di ba medyo mataas yung sa Tagaytay. Talagang ano siya, gumagapang talaga siya guys. Kahit walang boylo. Kung sa Bisaya guys, walang boylo ah. Ayan. Ito nga pala guys ay galing kami itong Naik. Yan. Galing kaming Naik. Pauwi na kami niyan guys dito sa amin. Ayan. Kung may balak kayo ngayon na kumuha guys ng sasakyan tulad nitong aking kinuha na Suzuki Expresso, ay kumuha na kayo guys kasi
Pagkakaalam ko guys, ngayong 2025, patapos ng taon na to guys, ay parang magtataas na ulit sila. Kasi bawat taon yata sila nagtataas guys ng presyo. Yan. Kasi ngayon guys, ang nahalaga kasi dito, 660,000 yan. Ang down ko nga pala dyan guys ay 83,000. Tapos ang monthly ko ay 12,000. Ayan. Napakaganda itong gamitin talaga guys ng sasakyan na to. Ayan. Wala talagang hassle-hassle. Ayan. At ito na nga guys ay malapit na kami dito sa bahay. At mag-ano na tayo dito. Liliko na tayo dito banda sa sa unahan. Yan. Pahirapan na lang ng parking dito guys kasi dito sa banda sa amin napakahirap ng parking. Puro sasakyan. Yan na. Umpisa na to guys pero okay naman guys kasi hindi ka na mahirapan mag-parking nito kasi eto mataas na ligo yan. Hindi ka naman mahirapan kasi may warning naman siya guys. Nagwa-warning naman siya pagka malapit na siyang mabunggo. Ayan. Ayan. Pihit. Yan. Atras. Yan. Anday lang naman eh. Yan. Palabas-labas pandila parang driver Yung anak ko guys naka-uniform pa. Baka naka-uniform pa. Galing kasi yan sa school. Sinundo na namin yan eh. Yan. At yun. Pihit ulit. Pihit. Yan. Pihit ulit. Ayan. Pihit ulit. Ayan. Salamat sa inyo guys sa inyong panonood at hanggang sa muli sa ating pagbablog ay bawat biyahe natin guys ay upload ko sa inyo at next na upload ko guys ay papakita ko sa inyo guys yung steering dito sa loob, yung yung mga kaalaman dito sa loob guys, yung mga pindutan niya, yung mga about sa aircon, yun, about sa hazard, kung saan gagamitin guys, pati yung kung saan magbukas ng pinto, or may din pala dito guys, may child lock yung pinto niya, kaya maganda talaga guys, safe na safe yung mga anak nyo dito. Kaya yun guys, at maraming salamat sa inyong panonood, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo, at para sa sunod na upload ko ay mapanood